Okay, magandang gabi po sa ating lahat. Pag-usapan po natin ano ba yung iba't ibang uri ng mga sermons. So, sa lesson 4 na tayo mamaya, pag-uusapan natin yung topic ni Melissa after this. Okay, so ang una is yung tinatawag nating topical sermon. What is topical sermon? It is based on a topic or a theme, therefore does not require any key verse or no specific verse. They are usually based on many scripture passages instead of one. The emphasis of the sermon, therefore, is on the theme and not a single verse or passage. Riley, or si Dr. Riley, isa siyang theologian, calls this as a theme sermon. So ano ang tinatakbo ng isang topical sermon? Ang isang topical sermon ay bumabase ang kanyang pag-uusapan or ang kanyang topic or ang kanyang preaching. Ito ay bumabase sa kung ano yung title ng kanyang ibibigay na sermon. For example, ano ang pamumuhay na dapat gawin ng isang Kristiyano. So yun lang yung pag-uusapan niya sa buong araw na yun. Siyempre, magre-require ito ng iba't ibang klase or iba't ibang mga verses. Kasi hindi lang ito nakafocus doon sa isang verse. Maraming verse ang ilalagay dito. Kaya nga, normally, ang mga topical sermons ay wala siyang key verse. Okay? Now, ito yung example. So, meron yung example dito. The title is Six Essentials in Soul Winning. Ano yung anim na essential para mag-soul winning? Paano tayo makakahikayat ng mga kaluluwa? Number one, pointers niya is get God's conception of soul worth. So, saan mo kukunin yan na Bible verse? Depende, no, kung saan ka kukuha. Pero dapat meron kang supporting verse dyan. Kasi pag walang supporting verse dyan, mababaliwala ang iyong sermon. Kasi bakit? Eh hindi na suportahan eh. Sigurado ba ikaw na yung pointers number one mo is talagang nasa Bible yan. Baka mamaya wala yan sa Bible. So hahanap ka ngayon para patunayan sa iyong mga makikinig or audience na ito ang pointers number one mo is biblical ito. Nasa Bible ito. O ano naman yung pangalawang puntos mo? Consecrate yourself to soul winning. So, nasa Bible ba yan? Hahanap ka ngayon ng verse dyan, para masuportahan yan. Surrender to the Holy Spirit guidance, etc., etc. So, may anim siya na puntos dito na pag-uusapan sa kanyang sermon. Kaya, lahat yung anim na yan, nahahanapan niya ngayon ng corresponding Bible verse or supporting verse. Kasi kung hindi niya mahahanapan yung supporting verse, opinion niya lang yan, interpretation niya lang yan. Hindi yan base sa kung ano ang interpretation ng Bible. Kaya nga, ang topical sermon is maraming nagkakamali dito. Marami ang mistakes kapag topical sermons. Kasi babase ka na lang kung ano yung idea mo. Unlike yung susunod natin na types of sermon. Mamaya pag-usapan natin. Okay, dito muna tayo sa topical sermon. Ano ang focus ng topical sermon? It focus on exploring a specific biblical theme, doctrine, or issue. So when we say biblical theme, ayun nga, yung kagaya nung sinabi ko, kagaya ng example natin dito, six essential in soul winning, paano tayo makakahikayat ng soul winning or ng mga tao para sa Diyos. So, pwede rin ang pag-uusapan ninyo ay paano mamuhay bilang mga Kristiyano. O, pwedeng pag-usapan ninyo ano ang pag-ibig. Yan, no? Mga topical yan kasi bumabase ka sa iyong topic. Hindi ka bumase sa isang verse lang. Okay? So, ang problema lang kasi talaga dito is nakafocus ka lang kung ano yung nandoon sa iyong title. No? Hindi ka lalayo doon. So, kung six essentials yan, kagaya nito, six essential in soul winning, so meaning to say, maglalagay ka dyan ng mga sub-pointers or ng mga pointers mo na paano tayo makakapag-soul winning.
Ganun yun. Okay? Now, ano ang method niya? Ang method is multiple scriptures passage from different parts of the Bible are gathered to support your chosen topic. Kasi baka mamaya may pointers ka nga pero hindi naman supported o hindi sinusuportahan ng Bible. Sabi ko nga sa inyo, magmamali kayo ng interpretation or mamamali kayo ng mga binigay na mga puntos. Yes, may title ka nga, pero paano yung puntos mo? Baka mga mali-mali yun. Kasi bumase ka lang sa iyong idea. Kaya dapat sinusuportahan ito or may ebidensya, parang sa layman's term natin, may ebidensya ka dapat na ito nga yung sinasabi ng Bible. Na pagka magsusoul winning ka, conception ito no, ng ating Panginoon na kailangan nating mag-soul winning. Oh, kailangan yung taong nagsusoul winning is consecrated siya. Diba? So, yun po yun, no? Or may surrender to Holy Spirit's guidance. May, paano mo susuportahan yan? Sa ang verse yan? Na kapag nagsusoul winning tayo, kailangan nagsusurrender tayo sa Holy Spirit's guidance. At ano-ano pa. Okay? So, yung goal, to provide information and teaching on a subject that may not be tied to a single or extended passage. So when we say extended passage, no, kailangan yung supporting verses mo, hindi dapat, sabi ko nga, di ba, nung nag-aaral tayo ng hermeneutics, pag nag-interpret ka ng Bible, no, kaya si Pastora Abby, di ba, natandaan niya nung during ng fasting, sinita ko, kasi yung verse na ginamit niya is hindi iyon para sa mga leaders. Para saan yon? Para yon sa way ng ating pagsuserve sa Lord. No? Hindi iyon patungkol sa mga leaders. Kaya namali siya ng pagbigay ng supporting verse doon. Kaya mag-iingat tayo kasi baka mamaya yung verse na yon na ibinigay mo, hindi naman pala para doon sa subject na yon or para doon sa title mo na yon. No? Halimbawa, about love nga yung tinutukoy nung unang verse. Pero yung susunod na verse is puro pala sa pagpapatawad yung kaya minention yung love sa others is ang the whole chapter pala nun is kung paano tayo magpapatawad sa kapwa. Tapos ganun no. So may iba ka ngayon ng iyong pag interpret or pagbibigay ng supporting verse. Hindi siya akma. Now, sabi nga dito, hindi ka dapat nata-tied up. When we say tied up, hindi ka dapat sa isang verse lang nakafocus. Halimbawa, bigyan ko kayo ng ano dito. In this divineness of work, be direct, sabi sa verse 5. No? So paano ka magkakaroon ng ano diyan, ng supporting verse mo diyan? Hahanapan mo na ang paggawa or ang pagso-soul winning ay dapat direkta. Hindi pinadadaan ito sa magulang para ma-win mo yung soul nung tao. Hindi ganoon. Ang soul winning is direct talaga pakikipag-usap sa isang tao na gusto mong i-win sa Lord. At hindi ito pinadadaan sa magulang. Yung i-win mo muna yung magulang, tapos yung the rest of the family hindi mo i-win, sila ay saved na. Hindi ganoon. No? Ang soul winning is one by one. One by one na dapat dadalin mo sila sa Panginoon. Kasi hindi pwedeng ang magulang lang ang saved, pero yung mga anak, saved na rin sila. Hindi ganun yun. One by one ang salvation. Kaya, direct ang pagbibigay natin ng ganitong klase ng pagsusol winning. So, saan mo makikita yan? Sa Bible. At hindi lang dapat yan, iisang Bible verse. Kailangan meron pang ibang Bible verses na nakasalalay dyan or naka-support dyan. Kasi pag isa lang ang verse na tinignan mo, mamamali ka ng interpretation dyan. No? Kaya napakadelikado po na gumagamit tayo ng topical sermons. Okay? Now, punta tayo sa ikalawang uri or ikalawang type ng sermon, ang tinatawag nating textual sermon.
Textual sermons are based on one verse or a portion of a verse. This single source is then analyzed and expounded upon. The emphasis of the sermon is the truth that one text, of that one text. So, ano ang pinag-iba ng topical at ng textual? Again, ang topical ay based sa kung ano yung tema mo at pamagat ng title mo. Doon ka maghahanap ng mga puntos mo or subpointers mo, pero kailangan supported by a text passage or a Bible verse. Sa textual naman, ang pinag-iba niyan, ang Bible verse na nahanap mo, i-expound mo yon. When we say expound, palalawakin mo yon. Ano ang mga nakapaloob doon sa verse na yon para makakuha ka ng mga puntos mo. So, yun naman ang pinag-iba ng textual. Sa topical, wala ka pang verse na pag-uusapan. Papasok na lang yung mga verse, depende kung ano yung mga puntos mo. Pero, mag-iingat po, baka mamaya mali ang makuha ninyong mga Bible verse. Okay? Now, sa textual naman, yes, meron teksto na pag-uusapan, doon ka kukuha ng iyong title based doon sa iyong verse, Bible verse. At doon ka din kukuha ng mga puntos mo kung ano yung Bible verse na binigay mo. Halimbawa, yung Hebrew chapter 12 verse 1. At ang nakuha niya, based sa Hebrew chapter 12 verse 1 to 2, ang nakuha niyang title dyan ay Our Besetting Sins. Okay? When we say beset, yung itinakda na kasalanan. Sabi dito, the cloud of witnesses. Yan yung nakuha niyang unang puntos. Pangalawang puntos niya, the besetting sin. Pangatlong puntos niya, the sufficient Savior. Sa kanyang mga puntos, meron siyang nakuhang mga subpointers. Ano-ano yung mga subpointers niya? The cloud of witnesses is a multitude in number. Basahin nga natin to. Wait lang ha. Tignan natin kung ano ang nilalaman nito. Therefore, since we are surrounded by such great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us, fixing our eyes on Jesus, the pioneer of the perfecter of faith. So yung unang ano niya, yung unang puntos niya is the cloud of witnesses. So meron daw cloud of witnesses kapag tayo ay nais nating makita ang mga kasalanan ng isang tao. So, sino ang witness natin yan? Multitude of numbers. Which is true naman kasi sinabi dito, therefore since we are surrounded by a such great cloud of witnesses. So, hindi mo mabibilang pag cloud, di ba? Ibig sabihin, marami ang nakakakita sa ating mga nagawang mga pagkakasala. Hindi lamang si Lord, hindi lamang yung mga anghel sa langit, even yung mga demonyo, alam nila kung ano ang mga kasalanan na gawa natin at mga kapwa natin na nakatingin sa atin. So, ano pang puntos niya? Balikan natin. Sabi niya sa pointers number 2, the cloud of witnesses is sympathetic in interest. Interesado sila lahat yan, no? Whether sa heaven man galing, yung witness na yan, or underground, yung mga demonyo, at mga taong nakapaligid sa atin. Interesado silang malaman, no? Kung ano ang mga pagkakasala natin. Kaya tingnan natin kung totoo, may katotohanan nga dyan. Let us throw off everything that hinders and sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us. So, kung mapapansin niyo po, sabi dito, since, yung word na since, no? Yan yung nagsasabi
na ang mga tao talaga is interesado sila sa buhay ng isang mananampalataya. Kaya nag-iingat dapat ang isang mananampalataya. So ano pa? These witnesses were glorious in characters. So yung mga witnesses daw na yon is glorious in characters. Tignan nga natin paano sila naging glorious. Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked for us. So, tingnan po natin yung great cloud of witnesses, no? Hindi po kasi nabanggit dito kung sino yung great cloud of witnesses. Kaya dapat meron kang supporting verse doon sa sinasabi ditong these witnesses were glorious in character kasi hindi naman nabanggit dito. So lalagyan mo ngayon yan ng Bible verse. Bakit yan ang kinuha mong sub pointers, no? Eh hindi naman nabanggit doon. So, kailangan ito ng supporting verse. So, ano pa? The besetting sin, etc., etc. So, yan po, no? Ipa-screenshot niyo po yan kasi titingnan natin sa mga susunod na araw bakit yan ang kinuha niya. Pag-aralan nga natin to. Kasi perang ano ako dito sa these witnesses were glorious in character. Although hindi naman binanggit dito sa verse natin dito. Tignan natin kung ano. Okay? Now, let's take a look at the expository sermon. Expository sermons are based on a passage of scripture. Truths are brought by analyzing the passage, usually in reading order. The emphasis of the sermon is the broad truth that the passage teaches. So, ang expository sermon ay bumabase din siya sa scripture kagaya ng textual. Okay? Kaya lang, ang pinag-iba dito ay talagang susuriin ng tagagawa ng sermon kung ito ba talaga ay in order or hindi. Kailangan in order yung pagkakagawa niya. Kasi sa textual kasi, pwedeng hindi maging order to order yung iyong ano, no? Pwedeng itong these witnesses are glorious in character. Pwedeng kinuha niya yan doon sa verse 2. Hindi ko lang masasabi pa ngayon kasi hindi naman pa natin na pag-aaralan yung kanyang topic. So, pagka tinignan po nating maigi, ano, sa expository sermon, ang expository, anong pinagkaiba ng textual sa expository naman? So, pareho lang sila na bumabase sila sa kung ano yung key verse. Diba? Title, key verse. Pero, ang pinag-iba dito, naka-arrange siya, organize siya para makita mo ano yung tinatawag na pagiging organized ng isang passage. So, tignan natin yung example na inilagay dito. So, ang kanyang title is Hounded Yet Happy. The King's Opponents in Psalm chapter 3. So, inisa-isa niya, no? Psalm chapter 3 muna, and then Psalm chapter 4, and then Psalm chapter 5. So, magkakasunod-sunod. Hindi kagaya ng textual, kukuha ka lang ng isang text. Okay na. Palalawakin mo na yun. Pero sa expository, chapter by chapter pag-aaralan mo. Halimbawa, the leadership of Joshua. So, pwede siyang topical, pwede rin naman siya maging expository. Kasi bakit? Kasi hanapin mo doon sa buong book of Joshua paano naging good example in leadership si Joshua. So, may naitopic na tayong ganyan noon eh. No? So, halimbawa, yung the dedication or the faithfulness of hope. So, kung titignan mo, parang topical to Kasi ano nakasentro lang yung topic kay hope. Pero hindi. Kasi expository yan. Paano naging expository, Pastora? Kasi
Babasahin mo magmula chapter 1 hanggang chapter 34 ang buong Job para makita mo kung gaano ka-faithful si Job. Kasi hindi ka pwedeng magsabi lang na faithful si Job. Hindi. Kasi yan ay kailangan mong basahin ang buong chapter, no, buong libro ng Job para matiyak mo kung gaano ka-faithful si Job. Same thing doon po sa the book of Joshua, no? Babasahin mo yung book of Joshua, yung buong book of Joshua para makita mo gaano naging good leader si Joshua. So hindi siya matatawag na topical kasi aaralin mo yung buong libro eh. Ganon po yung expository sermon. So again, ang topical is kukuha ka ng isang title, maglalagay ka ng mga sub-pointers mo or pointers mo and then sub-pointers at saka mo hahanapin yung passage or yung Bible verse para masuportahan yung iyong title and at the same time masuportahan yung iyong mga pointers or sub-pointers. Now, pagdating sa textual, isang passage lang, palalawakin mo na yun. At kukuha ka, doon ka na magke-create ng iyong title, doon ka na rin magke-create ng iyong mga pointers based doon sa one passage. Or, sabi na natin tatlong passage yon, tatlong verses. Okay? Now, sa expository naman is expounding the topic based on more books, more chapters. Pero, doon ka lang sa isang book na katutok. Hindi ka tatalon. Halimbawa, hounded yet happy. Sino ang pinag-uusapan dito? Si King David. Pinaghahanap siya, di ba? Pero, ganun pa rin, masaya pa rin si Haring David. Bakit? No? O yan, based on sa kanyang mga puntos dito, the king's opponent, sino ba yung mga opponent niya? Kasi dito muna natin makikita bakit naging masaya si Haring David? Pinaghahanap siya, ngunit masaya pa rin siya. No? Dito natin uumpisahan yan sa king opponent. Sino ba yung mga opponents niya? Bakit bakit sa kabila ng merong mga nagtutuligsi sa kanya, masaya pa rin siya? So, titingnan natin yan. No? And the second pointers niya is the king's protection. Bakit kahit na pinaghahanap siya or hinahunting siya ni Haring Saul, masaya pa rin siya. Kasi kahit na napakarami ang naghahanap sa kanya, multitudes ang naghahanap sa kanya, pero meron siyang protection. Kaya kampante si Haring David. At nagwakas ito sa puntos niya, the king's praise. Nagpuri siya sa Panginoon. Bakit? Nakita niya na kahit na ang daming multitudes na naghahanap sa kanya, nakita niya ang protection ng Lord. Kaya nagpuri si Haring David. Kaya naging masaya siya. So yan yung naging outcome ng kanyang title. Ito nyo? So, ayan po yung ating ang focus po niyan is to interpret and explain an extended passage of the scripture, unfolding the meaning of the text and its context. So, pinaliwanag ko na yan. Ang method is the sermon material is drawn directly and entirely from the selected biblical passage. And the goal is to reproduce the author's original intent and allow the text meaning to dictate the sermon's point. So, nakita niyo po, ito yung puntos niya. So, paano siya sa kabila ng marami naghahanap sa kanya or humahanting sa kanya, pero naging masaya pa rin siya. Ipapaliwanag mo yan doon sa iyong sermon. I-expose mo no, kung paano naging masaya si Haring David sa kabila ng mga humahanting sa kanya. Yan po ang expositor. So, thank you po sa inyong pakikinig at pag-usapan natin ngayon yung topic ni Melissa. Pakikinggan natin yan. Okay?